pinasok nilang bahay ay yung testigo namin dito 2 days ago bago nangyari yung raid na yan. Kasi lahat, walang kaplano-plano, lahat pinayulate ninyo, tapos ang biktima pa, yung testigo namin dito. Kaya hindi nyo po kami masisisi, Colonel Reyes, na mag-isip na merong ibang dahilan. Resolution number 2010-094. Napolcom. Sir, please give us time to look for it, sir. I'll tell you. There is such a resolution number 2010-094. It is entitled Approving the PNP Manual on Anti-Illegal Drugs Operation and Investigation. Yes, sir. So, merong resolution approving such. Now, may I ask General Lucas, DRD, do you know the provisions for anti-illegal drugs operation and investigation? Would you know? Yes, Your Honor. Yes, okay. Now, the provincial director, is he around? Are you aware of such provision? Yes, Your Honor. Yes. Matanong ko ngayon tatlo, Napolcom, Regional Director, at saka Provincial Director. Nasunod ba yung Napolcom resolution approving yung provisions ng anti-illegal drug operation? Nasunod ba sa pangyayaring ito? Yung Napolcom, from the enumeration and the answers to the questions asked by the members of the committee na nakikita ninyo, nasunod po ba yung manual? I honestly think, sir, hindi po nasunod. Base po sa mga statements nila. Yung RD, nasunod po ba? No, Your Honor. And, Your Honor, if I may continue. Sagutin mo lang yung tanong ko. No, Your Honor. I'm not asking for your explanation. Kasi yung time namin sabi nga may susunod pa eh. Kaya yung provincial director, nasunod po ba ng inyong hepe yung protocol sa operations against anti-illegal drugs? No, Your Honor. No. Yung hepe? No, sir. No. Now, anong pangalan mo, hepe? Police Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes po, sir. Colonel Reyes, would you please define to me command responsibility? Sir, yung command responsibility, sir, ay kapag may mali na sa procedure ng police operational procedure ng PNP, yung police, sir, ay kasama ang unit head kung walang ginawang action para itama ito, sir. Tama po ba yun, PD? Yes, Your Honor. How about DRD? Tama? Yes, Your Honor. Colonel Reyes, ang command responsibility, yung commander is responsible for what his unit does or fails to do. Naintindihan mo yun? Yes po, sir. Lahat ng gawain ng iyong mga tao ay responsibility mo. Kahit tama o mali yung ginawa. Yes po, sir. Kung hindi rin nila ginawa yung kanilang trabaho, responsibilidad mo pa rin. Yes po, sir. So, kaya, kasi doon sa pagsasagot mo kanina, dapat ikaw rin makasuhan eh. Okay? Now, if you are aware, kung alam po ninyo yung protocols doon sa illegal drug bypass, kasi sabi po ninyo, Colonel Reyes, anti-illegal drug to. Yun po, sir, yung sinabi sa akin nung Police Captain Herrera, sir. Yeah. Ngayon, kung alam mo yung provision ng operations na ganito,
Ano po yung na-violate nila? Sir, unang-una po sir ay wala sila sir coordination sa PDEA sir. Pangalawa sir, yung... Teka, kasabi mo lang kanina na meron kang coordination eh. Hindi sir. Sir, yan po yung kaya na sir. Narinig ko kanina sa pagtatanong sa iyo kung may PDEA coordination, sabi mo, merong PDEA coordination. Sir, pwede pong lilinawin ko lang po sir. Yung PDEA coordination sir, yun po yung kay Christian Salcedo sir. Sa kay Jonathan kay Jonathan po sir ay wala po sir. Kaya po sinasabi ko sir na yun po yung unang-unang violation sir. Sige, okay. Susundin natin yun. Kung alam mo yung protocol, alam mo ba na dapat may report muna sa iyo yung team leader na tawagin natin summary of information? Yes po sir. Meron ba silang ginawa? Kay Jonathan po sir, wala sir. Kasi ang nakita ko po Hindi, doon sa... Hindi ko naman tinatanong kung may... Wag mo akong unahan ito. Alam ko naman na nagkamali kayo Pero sa tingin ko, hindi pagkakamali yun. Dahil kung susundin natin yung protocol, hindi pwedeng magkamali kayo na pupuntahan Niloloko mo na ako Sorry sir. Meron bang summary of information na sinabit? Wala po sir. Wala. May surveillance reports ba kayo? Wala rin po sir. Wala lahat. Meron bang, kung tawagin natin contact meeting report? Wala rin pong sinabi sa akin sir na nagkaroon sila ng contact meeting report sir. Ng contact meeting sir. Pangalawa, may test buy ba kayong ginawa? Wala rin po sila sir ginawang test buy sir. Yung bang sinabi na target nasa dun sa listahan ng mga violators ng illegal drug? Wala po sa street level individual sir. Nasaan? Pero sir, previously sir na... Hindi nga yan. Saan na ron? Sabi mo wala sa listahan ng street level. Alam mo, may listahan ng PDEA na nanggagaling sa lahat ng barangay, dumadaan sa munisipyo. Oo. Yes sir. Si Jonah, sir... yung pang target ninyo ay may certification na kasama sa listahan na yun. Si Jonathan po sir ay wala. Si Christian Salcedo po sir ay nasa watchlist sir. Hindi mo ako sinasagot, Iho Doon sa official listing ng PDEA na sinamit lahat ng barangay through their local government units sa PDEA. I-event ito ng PDEA Tapos, ibabalik yung listahan sa barangay. Nandun ba sa listahan na yon yung target ninyo? Wala po, sir. Wala. Now, ang tanong ko, alam mo ba kung sino yung dapat maging team leader at saka membro ng operating unit? Opo, sir. Meron ba silang sinabi sa iyo na plano? Wala, sir. Kasi ito nandun sa manual Iho Lahat, at tinanong ko sa iyo, nandito sa manual. Hawak ko nga Yung manual na dapat gawin ng isang team para mag-operate o mag-conduct ng bypass operations. Now, matanong ko rin sa iyo, kung bypass operation, yung sinabi sa iyo, at sinabi mo rin na merong PDEA, hindi ba dapat pag mag-conduct ka ng bypass operation merong mandatory presence ng mga tao na dapat nandun? Yes po, sir. Dapat meron po, sir. Ngayon, sa operations ba na nangyari na yan, nandun yung mga tao? Wala po, sir. Wala. Yes, sir. So, lahat ng parte ng operations ninyo o ng tao mo ay hindi nasunod lahat yung protocol na pag-conduct ng bypass operation, Iho. Yes, sir. Yes. Kasi, kung titignan po natin, merong mga dokumento na dapat gawin ng mga
ng team leader pursuant to the NAPOLCOM resolution? Meron. Pero lahat hindi nyo ginawa or hindi ginawa ng mga tao mo. Di ba? Yes, sir. So, ang ibig sabihin, hindi mo supervise as the commander or chief of police yung activities ng iyong mga tao. Kasi, kung nag-conduct kayo ng surveillance activity, hindi kayo magkakamali ng pupuntahan na bahay. Ha? Hindi. Diba? Dapat ganon. Kung nag-conduct ng surveillance yung mga tao mo doon sa target, dapat alam nila kung saan pupuntahan. Diba? Yes po, sir. Bakit kaya nagkamali sila ng pinuntahan o nadagdagan yung pinupuntahan nila? Sir, ang tingin ko po, sir, ay nagkulang sila, sir, sa background investigation ng kanilang subject, sir. Yun ang pinakamagandang dahilan ng isang enforcer para makalusot Congressman. Pero ang panon, baka meron kayong ibang dahilan kung bakit pinasok ninyo yung bahay ng may bahay na hindi naman nyo target. Sir, wala po akong alam, sir, doon sa nila, sir, na yun. Kasi kung sinunod po ninyo ito lahat ng protocol, hindi kayo magkakamali. Hindi kayo magkakamali. Kaya, sa amin, ang assessment, bilang nagtatanong, parang sinadya nyo na pasukin yung bahay. Kasi bakit? Hinahanap nyo si Jonathan, samantalang hindi naman siya ang target ninyo. Sige nga, sabihin nyo sa akin. Sir, yan din po yung tinatanong ko, sir, doon sa mga operatiba natin, sir. Ngayon, anong kasagutan ng katanungan mo na yun? Kasi yun din ang katanungan namin Sir, so hindi rin nila, sir, masabi sa akin yung kung ano talaga hindi nila yung sasabihin na kwan. Kasi ang sinabi na lang sa'yo, nagkamali kami ng pinasukan. Pero kung ano ang tunay dahilan, bakit mali yung pinasok nilang bahay, o kaya sinadyang pasukin yung bahay na yon, sila lang nakakaalam. Di ba? Yes po, sir. Pero ang nakapagtataka, ang pinasok nilang bahay ay yung testigo namin dito 2 days ago bago nangyari yung raid na yon. Kasi lahat, walang kaplano-plano, lahat pinayulate ninyo, tapos ang biktima pa, yung testigo namin dito. Kaya hindi nyo po kami masisisi, Colonel Reyes, na mag-isip na merong ibang dahilan. Di po ba? Yes po, sir. Yes. Marami po salamat. Colonel Reyes, isang tanong. Yes, sir. Yung operation na ginawa kay Salcedo, gaano kalayo sa bahay ni Rian Sales? More or less, sir, mga 200 to 300 meters, sir. Gaano kalayo? Yes, sir. Talaga may intensyon kayong puntahan sila. Gaano kalayo? 200 meters? Hindi yung pagkakataon na nagkamali kayo. Talagang pinuntahan yung bahay nila para i-operate si Jonathan. Aside sa hindi siya kasama doon sa PIDEA. At wala siya doon. Yun nga rin po, sir, hindi ko nga rin po alam kung bakit gano'n, sir, yung Alam nangyari mo, sa operation. Colonel Reyes, huwag ka na lang magsalita. Madidikdik ka talaga. Nagsisinungaling ka. Kitang-kita, halatang halata. Alam mo, nakakainit ng ulo, Colonel Reyes Kasi, actually, we are trying to contemplate kanina na tama yung ginawa niyo Pero, it seems, hindi ba tayo nahabag dito sa mga taong ito? Na walang gustong gawin lamang, sabihin yung nalalaman nila sa hearing na to. Tapos ngayon, pipigilan ninyo para magsalita dito. Yung mga naglalakas na loob na yan. Wala kang mga pamasahe yung mga yan para pumunta dito Anyway,
Man, Yes, Congressman Paduan. Chairman, actually established na yun. Kumbaga, established na yun na purpose ng operation is not for drugs. To intimidate the witness. Malinaw na yun. Kasi, kung titignan naman yung conduct, namin naman ni Epe na nakabunet, nakaganon. Pwede bang nasa DEU ka? Drug Enforcement Unit ka, tapos nakabunet ka? Diba kung ang purpose mo is bypass? Diba, linaw? Walang kagawa, walang local official, barangay official. Yan, Epe, pasensya ka na po. Kasi, ang sagot mo kasi paiba-iba. Second is, kanina may sinasabi, last round to Epe ha. Kanina may sinasabi kang dalawang operations. Dalawang target. Ano yung dalawang target? Naputol ka kasi tinanong ka ni Chairman kanina. Ay tanong ko, ano yung dalawang target? Na sinasabi mo? Sabi po, Hindi, Adi, si Epe mo na tinatanong ko, ano yung dalawang target? sabi po sir ng team leader ng DET sir, yun nga po sir, nasa coordination nila sir, ay si Christian Salcedo. Yun yung unang target sir. At sinabi rin po sir sa akin na si Jonathan sir yung isa. Kaya nga po sir, nung nalaman ko sir na gano'n na nakita ko na po sir na may mali, ay nag-act agad po ako sir. Nakita ko po sir na may mali nga sir doon sa kanilang operation sa kay Jonathan sir. Nalaya, Epe ha. Eto ngayon, nire-reconstruct mo yung you're lying, Epe. Kasi nandito yung papel. Nandito yung papel sa akin. You never ask Captain Herrera about the two target operations. Ang tinanong mo lang is yung operation kung kayo bang pumasok doon sa bahay ni Redilin. Yes po sir, hindi ko naman po tinanong si Captain Herrera doon sa... Ba't mo sinasabi ngayon? Na gano'n, na nag-report sa'yo, dalawang target. Sir, ito na po ay based sa aming in-depth investigation sir, nung nangyari na nga po yan sir. Ha? Nagkaroon na po sir kami ng in-depth investigation sir. Hindi, sinasabi ko, Epe, ito yung ano mo ito yung statement mo. Tinatanong ko kanina, nung pagtawag, then you mentioned about the two targets. Kaya nga ginawa ko sa iyo Kasi, pwede mo talagang basahin lang. Pero yung actual na pangyayari, yung conversation with Captain Herrera, iba. Chairman, ako, talagang wala. Sinungaling to. Before I will move, Mr. Chairman, I will, let's give RD the chance to speak. Sige, Adi, you're recognized. Thank you, Your Honor. Let me first explain to you what happened on the wee hours of April 24. Your Honor, there were two incidents. The first incident transpired around 4 a.m., which led to the arrest of alias Ata, which is the subject of a PDEA coordination. The incident that the second incident that has transpired at around 3 a.m. was unlawful from the start because there was no police operation. Wala pong drug operation, walang implementation ng warrant of arrest, walang search warrant, Your Honor. So wala pong police operation na nangyari doon sa bahay po ng ating witness at yung naging biktima, Your Honor. Thank you, Your Honor. So, yung legitimate na operation is 4 a.m. Sorry, Your Honor, I stand to be correct. 3:15. Mga 5, Your Honor, yung legitimate operation na merong coordination with PDEA, Your Honor. 5. Opo, Your Honor. Are they sure of that? Baka mamaya ikaw sasabing dito. 5:50, Your Honor. 5:50? Yes, Your Honor. Ito Ito, RD,
better check your record. Kasi, though this is not a short statement, Mr. Chairman, but this is a statement under oath by Captain Herrera. Alam mo, Ardi, yung salaysay ni Herrera is only started 5:03. Yes, Your Honor, but I'm basing the time dito po sa spot report na ginawa po ng Okay, Ardi, I cut this short, ha? Okay, that's the spot report. Okay, I will not fault you on that. Pero Ardi, ito makikita ko talaga na itong si Herrera, itong si ECD, is lying. Nire-reconstruct niya yung events. Sabi mo, 555, Ardi. 5:50, Your Honor. The conversation between Police Captain Herrera and CD is 5:13. Tapos sabihin mo, CD, di mo alam? 5:55, nangyari ang target, yung legitimate, allegedly legitimate. Pero 5:30, nag-usap na kayo ni Herrera. Ang tinanong mo sa kanya kung sila yung pumasok kay Renalyn. And he denied. Then may operation 5:55. Ba't hindi mo alam? Sir, yung hindi ko po alam, sir, yung kung nung tinanong ko sila, sir, nung pagpasok kay Renalyn, sir. Hindi. Pero prior, sir, nung conduct of operation, sir, talaga naman po, sir, na nagsabi sila sa akin na may drug operation sila, sir, sa Ransuhan. Pero, sir, yung itinanggi sa akin, sir, yung pagpasok kay Renalyn. Pero yung... Hindi, kaya nga, ganito CD. 5:03. Dito, 5:13. Yes, sir. Okay? Ang next operation, next target, kumbaga, because ang pagpasok kay Renalyn is 3 a.m. Yes, sir. Opo, sir. Nag-usap kayo 5:13. Yes, sir. Tinanong mo kung silang pumasok, Yes, sir. deny. Yes, sir. Pero tinuloy pa rin nila operation sa kabila? Yes, sir. Nagputa. Sorry, Chairman. Nag-usap kayo 5:30, tinanong mo sila kung sila pumasok. Deny. Yes, sir. Tapos tinuloy nila sa kabila? Yes, sir. Yun po, sir, yung nangyari dyan. Kaya po, sir, kaya nga sinabi ko nga po, sir, sa So, tinatanong mo isang bagay na hindi pa nangyayari. Yes, sir. Kasi No. Ang pinapanggit ko, sundan ko lang yung sinasabi ni Congressman Paduano 5:30, nagkausap kayo, tinatanong mo kung sila'y gumawa So, dininay nila. Tapos, pagdating ng 5:50, saka 5:50, di ba? Saka sila nag-operate. yes, sir. Kasi dininay nila sa akin, sir, yung kay Renalyn, sir. Yun, sir, yung nangyari, sir. Tapos, Epe, tingnan mo Sir, Epe, tingnan mo. sir, Sige. kung alam ko lang po, sir, na sila talaga yung pumasok kay Ma'am Renalyn, sir, hindi ko po, sir, ipatutuloy yung drug operation kay Salcedo, sir. Kasi, sir, alam ko po, sir, madidismiss na yan, sir, Kasi may mga prior na nangyayari, sir, na kapag nagkaroon, sir, ng isang drug operation, tapos kalapit din lang yung lugar at isa pa rin drug operation, nadidismiss na po, sir, yung pangalawa. Hindi na, sir, talaga po paniniwalaan yan. Members of this committee, the integrity of our committee is being attacked right now. And I believe that it is incumbent upon us to protect the interests of our witnesses. And our witnesses have experience, yung bagay na talagang kahit sino sa atin ay ayaw na maranasan. So much more that she is still here in spite of the fact that it happens to her family. Mabigat yung nararamdaman ng ating pong witness ngayon. And I think it is only right that we do justice, to this person, to this resource speaker, And by lying so many times a while ago, while we are discussing a lot of incidents, we can see that this person, yung former chief of police ng Quezon, huling-huli naman natin na nagsisinungaling. And it is upon the motion of this body na mabigyan po natin ng hustisya at mabigyan natin ng proteksyon ang ating pong hearing na to.
Mr. Any Chair, motion? Mr. Congressman Ako. in order for me to vote properly, may I be allowed to ask some questions from the Chief? Yes, Chairman Ako, go ahead. Thank you. Pepe, 3:15 yung pagpasok dun sa bahay ni Jonathan, di ba? Yes po, sir. Yun po yung sinabi ni Ma'am Renelyn, sir. Tapos yung 5:50 dun sa isa. Yes po, sir. Okay. Tapos sinabi mo kanina, tama ba yung sabi ko na kasama si Jonathan at saka yung Salcedo sa target ninyo? Yun po yung sinabi, sir, sa akin ni Captain Herrera, sir. Kailan niya sinabi yun? Sir, dito pong, sir, na nagkaroon na, sir, ng ng problema, sir, dito sa yung nagkaalaman na nga po, sir, ng umaga, sir. Kasi, sir, ang alam ko po, sir, ay si Salcedo, sir, yung yung target, sir, based sa PIDEA coordination, sir, at saka sa IR. So, ibig sabihin, from the very start, ang alam mo na target iisa, hindi kasama yung witness namin. Yes, sir. Yun. Alam mo ba na normally, hindi kung by bus yun, bakit kailangan pumasok sa bahay? Yun din po, sir, yung nakita kong mali nga, sir, na ginawa nila. Kaya nga po, sir, nung nagkaroon ako ng in-depth investigation, pinakasuhan ko po, sir, pinakulong at saka kinasuhan ko ni Ma'am Renalyn, sir. Kasi, pag pumasok ka sa bahay, kung na-file nyo ng kaso ng violation of domicile, pag you do it during night time, tataas yung penalty. If you read the law, tataas yung penalty because yung ginawa niyong katarantaduhan na pumasok sa bahay ng may bahay sa oras ng gabi ay aggravating circumstance yan, a crime of violation of law. So, hindi alam ng mga tao mo ito o hindi mo rin alam, kaya dapat sinabihan mo yung mga tao mo, magkocontact kayo ng PYBAS, hindi dapat pumasok sa bahay. Kasi, pag pumasok ka sa isang bahay, dapat may search warrant ka na eh. Di ba? Yes, sir. Oh, pero yung bang kay Salcedo, saan nangyari yung bypass? Sir, hindi ko na po napagtuunan ng pansin yun, sir. Hindi ko na po alam dahil nakapokus na po ako that time kay Mama Renalyn, sir, nung nagkaroon po ng investigation, sir. Kinuha rin po ba, nakuha ba si Mr. Salcedo? Ang alam ko po, sir. Positive ba yung operation na yan? Yes, sir. Sa pagkakaalam ko po, sir. So, paano siya hinuli? Sa loob ng bahay? Saan kinontak yung bypass din doon? Sir, yun nga po yung ko, sir. Hindi ko na po napagtuunan, sir, dahil kahit tanungan niyo po si Mama Renalyn, hindi na po ako bumitaw sa kanya, sir, dahil gusto ko po talaga, sir, mapapile yung kaso, sir, at mas secure ang kanyang kaligtasan, sir. Thank you, Mr. Chair. Hindi ko alam kung anong gagawin namin sa'yo. Kasi unang-una, we need to protect our witnesses, no? And being the head of the station of Lucena during that time, and considering that the 8 accused who are now held in your station and will be bail siguro afterwards, I think it's incumbent upon us, no, to protect our witness. Chairman. Yes. Actually, Chairman, ako, naubos na yung pasensya ko eh. At sabihin ni City na yung dalawang target, nag-usapan pagkatapos. Pero itong salaysay niya, he never even mentioned dito na 550 na tuloy yung operations. Di ba yun? After ng operation na yun, so-called legitimate, baka nakamaskarading mga yun, o nakabunet, wala siyang sinabi dito. Anyway, Mr. Chairman, wala. I am compelled to cite in contempt the city director of Lucena City. So, Mr. Chairman. So there's a motion to cite in contempt the former chief of police of Lucena.
in the name of Colonel Reyes. Any second the motion? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So, there's the a motion for the citing contempt. Now, where to put? Mr. Chairman, in violation of paragraph B of our rules, paragraph C of our rules, a refusal truthfully to answer relevant queries by the committee members. Yeah. Letter C. Letter C of Section 11. Yeah. With that, Mr. Chairman, I move that the city director will be detained in the House premises for 30 days. And I also move, Mr. Chairman, that the Sergeant at Arms be directed to detain the city director of Lucena. So move, Mr. Chairman. So there's a motion to put our reserve speaker, Colonel Reyes, in our detention for 30 days. Any second motion? This was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So the question now is whether meron na pala. Penalty. Also the former Chief of Police of Lucena will be put in our custody in the premises of the House of Representatives. So ordered.